Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan ang muling pagkikita ng Los Angeles Lakers at ng Chicago Bulls. Majority ng first half ay hawak nga ng Bulls ang lamang sa pangunguna ng 12 points, 8 rebounds and 6 assists si Josh Giddey. Ganun pa man tulong-tulong nga ang Lakers na gumawa ng run, dahilan kung bakit nabaon pa din nila ang 1-point lead sa halftime sa score na 59-58. Parehong nagtala ng 14 points si Jackson Hayes at Austin Reeves upang pangunahan ng Lakers sa first half. 10 points, 5 rebounds and 7 assists na din si LeBron James at 9.6 rebounds naman si Luka Doncic. Sa third quarter ay lumobo na sa mahigit 15 points ang lamang ng Lakers. Ganun pa man sa last 12 seconds ng fourth quarter ay lamang ng 5 ang Lakers nang gumawa ng 6 points in 6 seconds ang Chicago Bulls matapos ang defensive error ni LeBron at bad turnover niya na nagresulta sa 2 3 points. Gumawa pa nga ng layup si Austin Reeves upang mabawi ang lamang. Subalit isang game-winning buzzer beater mula sa half court ang ginawa ni Josh Giddey upang muling maibigay sa Chicago Bulls ang panalo sa score na 119-117. 25 points, 14 rebounds and 11 assists si Josh Giddey. 26 points and 9 assists si Kobe White. 21.6 rebounds and 5 assists si Kevin Huerter at 14 points, 8 rebounds si Nikola Vucevic. Sa Lakers naman ay 30 points si Austin Reeves, 25 points, 10 rebounds and 8 assists si Luka Doncic, 19 points, 8 rebounds si Jackson Hayes at 17 points, 5 rebounds and 12 assists sa LeBron James. So in less than 24 hours ay nanalo at natalo ang Lakers sa buzzer beater at the highest of highs and the lowest of lows, habang sa LeBron naman ay ang naging tagapagligtas kahapon at sinisisi naman ngayon sa talo na ito, while 24 hours nga para sa Lakers mga kaibigan. Habang Indiana Pacers naman ay gumawa din ng kakaibang record sa kanilang game kontra sa Washington Wizards. Tinalo nga nila ito sa score na 162-109. Ang 162 points nga ang pinakamalaking puntos na nagawa ng kanilang franchise sa isang game. Ang 53-point lead din ang pinakamalaking tambak nila sa kabilang team at nagtala din sila ng franchise record at 27 3-pointers. Talagang pinulbos nga nila mga kaibigan ng Wizards sa game na ito. 9 players din nga ng Pacers ang gumawa ng higit pa sa 10 points sa pangunguna ng 29 points and 6 assists si Tyrese Haliburton on 7 of 10 shooting sa 3-point line sa loob lamang ng 24 minutes of playing time. Sa sobrang laki nga ng tambak nila ay lahat talaga nabigyan ng dissenting playing time mga kaibigan. Wala nga sa kanilang nakapaglaro ng mahigit pa sa 24 minutes at ginawa din nga ito ng Pacers sa second night ng back-to-back. Si Stephon Cassell naman ay gumawa ng 22 points, 11 rebounds and 8 assists. 22 points din si Devin Vassell at 17 points, 10 rebounds si Keldon Johnson. Subalit hindi nga ito naging sapat at tinalo pa din sila ng number 1 seed Cleveland Cavaliers sa score na 124-116. 29 points, 15 rebounds on 10 of 11 shooting sa field si Jarrett Allen. 25 points and 14 assists si Donovan Mitchell. 18 points si Max Strus at 14 points, 7 rebounds si DeAndre Hunter. Subalit bigyan nga natin ng credit mga kaibigan si Stephon Cassell na gumagawa ng 20 points, 4 rebounds and 4 assists ngayong buwan ng Marso. Mukhang mapupunta nga ulit mga kaibigan si San Antonio Spurs sa pangalawang sunod na taon ang Rookie of the Year Award.